nagsasalita ng mali. Pero gumagawa ng tama. Hahayaan lang ba siya yung may tanong ko o iba? Mali, nasa kanya pa yung Holy Spirit. Ay, yung tanong niya medyo iba, nasasagutin ko. Pwede magkamali ang mga ngaral. Pwede siya magkamali. Kasi, ang pahayag ng Diyos ay unti-unti. Sabi dun sa Corinto 13, nakaunawa ako ng bahagya, nakakita ko bahagya. Ay, pascribe, Brother Ricky, pabigat ni Bernard Vlog. Alam ko, pa-post nyo to sa Facebook, okay? Para ma-input ko sharing. Pascribe nyo to sagot. Sulat din tanong, sulat din sagot. Mga anak nyo, tabihan nyo, okay? Ibang magulang, si Bernardo, ganyan eh. Ulitin ko, pwede ba magkamali mga sa pagtuturo, sa pagsasalita, pero tama ang kanyang ginagawa. Ito yung tama. Ano yung tama? Master key na tama. Pagkabirayan. Kahit nagkakamali ang mga ngaral sa kanyang tinuturo, kung meron siyang Espiritu Santo, meron siyang pagkabirayan. Kung meron siyang pagkabirayan, hindi siya mananatili sa mali habang buhay. Kasi ang pagkabirayan, ang pagkabirayan, wala. May pwede ka pa magsalita word church. Ang pagkabirayan, dadalhin ka sa tama. Bakit? Ang nakasulat sa Acts 17, handang makinig, willing pa, correct yun. Kung meron pang pahayag na hindi nila naiintindihan, at napatunayan nila sa Biblia, lalakarin nila yun. So, hindi lugar ang tinutukoy ko. Hindi tao sa lugar. Yung ginawa, yung katangian na ginawa. Anyway, gusto ko samantalayin ito ng pagkabiraya. Ang paksa natin, predestination, di ba? Brother, may napakibukas na yung apostolic doctrine, yung principles of salvation. Sana magamit yung apostolic doctrine sa pag-share. Ito ang mga prinsipyo ng kaligtasan. May isang master key yan. Okay? Kumbaga, ang kaligtasan ay isang package deal. Yung justification, sanctification, eternal security, predestination, ay iba-ibang mukha ng kaligtasan. Nakuha niyo? Hindi nyo pagbili ng chalk, ay pagbili ng eraser, kukunin nyo isang bahagi. Isang po yan, bigay sa inyo. Yung kaligtasan, isang po yan. Justification. Masa na? Okay. Salvation of man. Salvation of man, ha? Tapos, yung principles, so, i-akit nyo yung page. Yan, nakita nyo, justification. Pwede ba kumandar doon? Okay, tingnan nyo. Ano ang pareho sa kanyang lahat? Birayan. Yung justification, revelated faith. Ang revelated faith, pagkabirayan yan. Alam mo bakit ang revelated faith, pagkabirayan? Hindi ka basta nanampalataya. Nanampalataya ka kasi meron yung batayan mo nasa Biblia. Hindi mo pwede sabihin, memorize mo lang kung sa iyong pastor, sa iyong mga kasamahan. Kundi natuto ka na, kaya mo isanding sa kanyang salita. Hindi dahil sabi ng aking pastor, sabi ng aking kasamahan. No! Nakasulat sa Biblia ang aking paniniwala. Kaya pagka yung revelated faith, ito sa predestination, pinili ka na dahil nakilala ka muna na Berean overcomer. So, ang salitang overcomer, tinungtungan ng Berean kasi maraming overcomer sa ibang bagay. Makinig mabuti ha, describe ko ito, expect ko yung post mo sa Facebook ha. But really, sigilid mo yan ha.
Gusto ko makita yan. Laman lumabas sa ano. Sa Mayang gabi, tapos na. Mukha niya. So, i-slide nyo to ha. Maraming overcomer sa ibang bagay. Halimbawa, na-overcome ka sa temptation ng laman. Tandaan mo yung sinabi Francis, papost ko na niya sa Naniniwala ba Facebook. kayo may overcomer sa Katoliko? Amen. Mamayang gabi, papost ko sa iyo. Sa Protestante, sa Pentecostal, ang yan ay kalaban nila laman. Nanagumpay sila sa gawa ng laman. Pero ang pinakamahalagang managumpayan ka doon sa pagsisisi sa kamangmangan. Pwede ka managumpay sa laman pero hindi ka nagsisi sa kamangmangan. Amen. Magkamit mo nga yung kabalalang panlabas para hindi ko lain ng tao. Pwede. At yung mga Sadiseo, Pariseo, ay ganun. Napaka-higpit nila. Di makabasa ang pignan. Hinahakulan nila hanggang sa mga hindi naghugas ng kamay sa pagkain. Ganyan sila kahigpit. Pero pagdating sa pagkabereya, sa paglakad sa liwanag, tuldok na sila. Sila ang nakakanikulay ka sa tao. Kasi kinukulong nila yung tao makinig kay Kristo. So, ang mahalagang panagumpay ay Berea. At nakilala ka ng una. Related sa word, dapat ang panagumpayan mo. Kasi kung laman naman pinanagumpayan mo, pansamantala ka lang. Pagpapalain ka ng Diyos, pansamantala lang. Pwede pagpalain ng Diyos yung church mo. Pwede pagpalain ng Diyos yung kabuhayan mo. Pwede pagpalain ng Diyos yung sakit mo. Dalawang Nicolay ka. Nagagamit mo mga pang-Nicolay din. Eternal security. One shield, always shield. Binago ko yung term ng Baptist. Hindi ako against sa term ng Baptist ha, pero pwede na naman misunderstood. Binago ko yung sa shield, yung save sa shield. Sa Baptist, one save, always save. Bakit nakalagay shield? Yung salitang save, pwede kasi temporal salvation. Amen. Pwede permanent salvation. Yung temporal salvation kasi sabi ko laman. Na nagumpay ka sa laman. Yung permanent salvation, konektado na sa salita. Prepared ka for the rest of your life. Amen. Yung nanagumpay sa laman, pwede temporary, prepared ka rin. Kasi nakonvert ka sa ganyan, meron ka rin napatunayan. Pero kung nakontento ka na sa denominasyon na yun, nagsarado ka na. Hindi ka na nakinig sa Galing ka sa mas mababaw na aral, napunta ka sa mas malalim na aral, mas tamang aral, kaso kinulong ka na doon ng iyong tagapangaral. At nagpakulong ka rin naman. So, pansamantala ang Berea, ang pinag-usapan natin Berea, for the rest of your life. Sabas ang Hebrews word. For the rest of your life. Silyado, yan ay Efeso 1:13. Kung ikaw ay selyado, until the day of your redemption na, that is to say, for the rest of your life. Yan. One sealed, always sealed. Alam ng Diyos, ano konektado ang eternal security sa predestination? Nakita ng Diyos habang buhay ka na magiging peret. So, selyado ka hanggang sa tapusan. At ipaliwanag ko to. Lagay mo nga lahat yan. Justification, predestination, eternal security, sanctification, pag-baptism ng Holy Ghost. Ito ang mga prinsipyo. Ito yung mga mukha. Gawa ko ng isang kabuto. Wala na daw tinta. May kakaibang mukha ng isang package na salvation. Yung aspekto ng eternal security related sa predestination. Ngayon, ano ba yung kahulugan ng seguridad? Meron kang kapanatagan ng loob na makakaasa ka sa pangako ng Diyos. Pero, meron tayong turo na kung baguhan ka, hindi mo alam ang dulo, tangis na Diyos sa'yo. Paano ka magka-fulfill kung talaga na? Kaya tanong mo, kasi hindi mo alam ang nakita ng Diyos. So, hindi magkasalunan. Kasi kahit anong decision mo, nakita na rin ng Diyos. At yun ang itinalaga niya. Hindi yan magkakasalungan kasi hindi mo alam yung katapusan. Pero paano ang siguridad mo?
Hindi mo pa alam ang katapusan. Alam mo yung presente. So, ang baptist may tinatawag na conditional eternal security. Ganito yun. Pwede ka ba magkaroon ng seguridad? Sabi ng Pentecostal, habang sumusunod ka, may seguridad ka. Pag hindi ka na sumunod, wala ka ng seguridad. Mali ba yun? Pinamalihan yun ng aking pastor. Pinamalihan niya ng end time. Pero may katotohanan doon. May katotohanan doon sa aral ng Methodista, may Pentecostal, yung Arminianism, na seguridad ka habang nananatili ka sa salita o sumusunod ka o tumutupad ka. Kasi alam mo yung ginanap mo, pwede mo pang pamakan ng pangako ng Diyos. Pero pag hindi mo tinupad, makakalit yung seguridad mo. Yan dyan papasok ng talata sa Biblia, matakot ka sa Diyos. Matakot ka. So, parang lumalaman mo, mawawala pa ang salvation ng isang tao. Ito, kailangan kung consider natin. May katotohanan yung eternal security na pagligtas ka na, hindi ka na mawawalan ng kaligtasan. Yan yung one seed or seed. Pero dahil nakita na ng Diyos, hindi ka, habang buhay ka ng Belen. Kung habang buhay ka ng Belen, ito mangyari sa'yo. Pag nagkakamali ka sa laman, papaluin ka ng Diyos. Pag nagkakamali ka sa aral, papatuwid ka. Kasi yan ang pagsisisi mo, yan ang pinakabuhay mo. Yan ang pinakapagsama mo. So, punta tayo sa sanctification. Paano ka nabukod tanging? Maraming bukod tanging. Bukod tanging sa aral, sa baptister. Bukod tanging dahil sa doctrine. Kung ang master key pagkaberyan, bukod tanging ka rin. Kasi, pwede mo sabihin na ang church na Nicolaita tumigil na sa paglakad sa liwanag. Pag hindi ka tumitigil sa paglakad ng liwanag, meron ka katangian ng pagkaberyan. Ibig sabihin, na bukod tanging ka, yung kabanalan mo, hindi lang yung panlabas, yung kabanalan mo panloob. Yung kabanalan mo panloob, nagsisi ka sa kamangmangan habang buhay. Hindi lang kung oras na na-convert ka. Habang buhay ka ganyan. So, ibang klaseng Kristyano ka kumpara sa iba. Iba sarado, kontento na. May nag-text sa amin. Isang pastor, no? Siguro may bumulong sa kanya. Pero denomination natin, pero may bumulong sa kanya. Hindi ako kumakain ng pagkain ng buwit-buwit. Level 2 yan. Napulungan na level 2 kasi mabait sa akin sa umpisa, pero na ako nun eh. Pakibasa kayo, tinig sa akin. Nilagay natin ito sa akin. Wala namang pangalan. Vulture. Hindi ako kumakain ng pagkain ng buitre. Huwag mo kong isama sa impyerno. Teka, hindi ako sasama sa inyo sa impyerno. Okay? Tagalog version yan. Ang English version ay the vulture eats all kinds of dead animals. I can go to hell with you, birds. Nalaglag na si Daw. Kayo ang mga buitre, hindi ako sasama sa inyo sa impyerno. Siyempre, ang bumulong lang ng ganyan, yung mga against sa akin. Gusto ko nga sabihin, kasi Brad, magpapakorek ako, hindi na sumasagot. Ano, saan sa tinuro ko yung mali? Wala na sagot. Wala na sagot. Sige, kung ako buitre, ang kinakain ko patay, ipakita mo saan ang patay. Kahit dito, impitahin ko eh. Wala na sagot. Ibig pala sabihin, na-memorize lang. Na-memorize lang sa kasamahan. Nagkukuling text niya, kanya-kanya lang tayo, Brad. Hindi, sabi ko, hinihingi ko kasi. Ang pinagsalitan mo ganyan. Kung mahal mo ako sa Panginoon, hindi gusto mo kong iligtas, di ba? Kung sa booking my message, si Brother Francis ay naninihis. Makipag-usap ka sa akin, eh, sabi ng propeta, makipag-usap ka sa akin. Hindi, gusto na lang ako, husga, tapos wala na. Yung mga tao, bubulungan na lang ganyan, umiwas na lang kayo sa kanya. Huwag yun na kunin ang pangin niya. Anong pinag-iba niyo sa denominasyon? Nabubukod tanging ang bride dahil hindi siya ganyan.
Hindi Yes. siya naghahatol. Kukunin niya yung ebidensya. Hindi naghahatol. Kunwari, mag-desisyon siya ng mali, open pa rin siya. Yes. Hindi ba? Sarado na, dekandado pa. Dekandado. Yung dati niyang text sa akin, ano na ako sa mensahe, yung kontento na ako. Anong mensahe? Okay. So, gusto ko i-summarize ganito. Itong prinsipyo na to, meron kang gagawin. At yung gagawin mo, hindi mahirap. Ang turo ng mga denominasyon, wala kang gagawin para maligtas. Kasi hindi yan sa works. Pero, unawain natin yung works doon sa Efeso. O, pakiscribe, para i-post kompleto. Works yan na tapos na unawa. Kitchen tuwing nga. Tuwing yan, no? Sabi ng mga denominasyon, kasama ng Baptist at mainly evangelicals, hindi ka naligtas sa gawa. Verse 9. Sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ng inyong sarili, pagkagaling kaloob ng Diyos, hindi ng gawa. Ano sa Tagalog Ingles? Hindi sa gawa upang huwag mapuri. Upang huwag magmapuri ang bawat isa. Ito, unawain nyo, yung gawa na yan ay hindi gawa ng bagong tipan. Yan ay gawa ng lumang tipan. Yan yung gawa ng lumang unawa. Ang gawa, ang bagong unawa, ang bagong tipan, ang pananampalataya, may gawa rin. Naintindihan nyo? Mukhang salungan to. Mukhang salungan pero hindi siya salungan. Yung gawa ng bagong tipan, yan yung ginawa to sa Acts 17. Yan yung ginawa sa Acts 2:38. May ginawa pa ba sila? Meron. Nagpabautismo. Bago nagpabautismo, may pagsisisi. Meron. Anong klase pagsisisi? Acts 2:36. Let all the house of Israel know. Alamin nyo. Kung aalamin nyo, magkaberayan yun. May gagawin ka. Amen. May gagawin ka. Yung bautismo ng Espiritu Santo, bigay ng lehens? Hindi. Bigay ni Kristo. Ano yung bibigay ni Kristo sa inyo? Yung pagsisisi nyo sa Acts 2:38 ay tuloy-tuloy sa buong buhay nyo. Yung bautismo, unang hambang lang yan. For the rest of your life. Very again. So, yung gawa ninyo, nagpabuhod tangi sa inyo sa iba. Kaya kung binanggit yung sa akin, diba? Ang nangyayari niyan sa denominasyon, saka sa end-time message na karamihan, ay yung sinasabi ng propeta na pagka-Nicolaita. Pagkasarado. Merong isa, hindi ko na i-quote yung pastor na binisita ni Bardati. Tinurong niya sa Carolina na, maging beriyan ka doon lang sa mensahe. Sorry, meron ibang nagturo niya, sa tinopya lang niya. Ibig sabihin, magsaliksik ka lang kay Brother. Huwag ka na magsaliksik sa ibang tao. Eh, wala kang pinag-iba. Kay Manalo, kay Eliseo Soriano, kay Kibuloy, ang pakikinggan lang nila, sariling samahan. Kahit sa propeta, gagawin mong isang isip na siya lang ang pwede mong pakinggan. Yung iba, huwag mo na pakinggan. Huwag ka na tatanggap ng mensahe o aral na hindi tinuro ng propeta. Panibagong denominasyon yan. Ang denominasyon, hindi dahil release bagong sekta. Denominasyon sa ugaling Nicolaita. Pwede hindi ka rehistrado pero Nicolaita ka. Pwede isang tao ka lang Nicolaita ka. Pwede iba-ibang range ko yan pero yung samahan yan ay Nicolaita ng denominasyon. Sarap oras ko. Okay. Kala ko kasi yung